Kamusta po kayong muli? Isang mapagpalang araw na naman po sa inyo. At sa pagkakataon pong ito, meron na naman po tayong mahalagang bagay na ating pong pag-uusapan. Noong nakaraang sesyon ay pinag-usapan natin ang pag-aayos ng pagtatalo. Kasi talagang reality is maraming pamilya ang dumadaan po sa hindi pagkakaunawaan. At yung huli pong puntos na ating pong pinag-usapan ay patungkol sa pagpapatawad na napaka-importante po para magkaroon tayo ng peace or ng kapayapaan. Ngayon lagyan po natin ng emphasis yung pong topic pagdating po sa pagpapatawad. Napakahalaga po ng pagpapatawad. Bakit nga ba importante ang pagpapatawad sa pamilya? Alam niyo po kung bakit? Dahil maraming kaganapan, mga unresolved issues na takot tayong pag-usapan dahil hindi natin alam kung paano. Uumpisahan pa lang natin pag-usapan, gusto nating maayos, pero kadalasan nauwi sa lalo pang maraming pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. Bakit po? Dahil takot nga tayo na lagi itong mauwi na lamang sa away. Tandaan po natin, ang kawalan ng pagpapatawad ay nagdudulot ng mas malaki at malalim pang problema. Ano pong ibig sabihin nun? Meron kang tampo, hindi mo naayos, hindi na-resolve, yung tampo ay mauwi saan? Mauwi sa puot. At yung puot, mauwi sa paghihiganti. At yung pong paghihiganti, mauwi naman sa pagkasira ng relasyon. At yung pagkasira ng relasyon at ayaw mong magpatawad, eventually, ikaw ay magiging alipin ng sarili mong galit. At eventually po yun, yung pagiging alipin ng sarili mong galit, ikaw naman ay magse-self-destruct. Masisira ang buhay mo, masisira pa ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Now, yung pong sinabi nating pagkasira ng relasyon, alam po ba ninyo na ang unang relasyon na sinisira ng kawalan o hindi pagpapatawad ay ang relasyon natin sa Diyos? Napansin po ba ninyo na kapag tayo ay galit, kapag ayaw nating magpatawad, ni ayaw nating kausapin ng Diyos? Ayaw nating umattend ng Bible study at ayaw din nating umattend ng church. Eventually, ano po mangyayari noon? Magtatampo na tayo, magagalit tayo sa Diyos at lalayo na rin po tayo sa Diyos. At kapag tayo po ay lumayo na sa Diyos, hindi lang relasyon natin sa Diyos ang nasira, maging ang relasyon natin sa ating mga pamilya. Napaka-importante po na ating eksaminin, siyasatin ang ating mga sarili. Meron bang mga tao na hanggang ngayon ay hindi ko pa napapatawad? Ano nga ba ang mga dahilan? Bakit hirap na hirap tayong magpatawad? Una, sa mag-asawa, yung pong pagtataksil. Kapag naging unfaithful at pang-aabuso. Ang pang-aabuso po ay iba't ibang klase rin. Meron tinatawag na physical abuse, may verbal abuse, may emotional abuse, and even yung pong domestic abuse, kasama po rito ang sexual abuse sa pamilya. Kasama rin po rito yung pagpapabaya or neglect. At hindi lang ho neglect, eventually, pag-abandon na ho sa sariling pamilya. Now, yung mga pinag-uusapan po natin na epekto po ng galit at dahilan ng galit, alam po ninyo, kaming mag-asawa, we are into counseling. And nakakalungkot pong makita kung ano po ang dinudulot ng kawalan ng pagpapatawad sa mag-asawa or sa buo pong pamilya. Case in point, alam mo ninyo, growing up, hindi ko namalayan na ako ay kinakain din pala ng puot or galit sa aking tatay. Na sa maraming panahon hindi lang ako kung hindi kaming buong pamilya, we suffered verbal and physical abuse mula po sa aking sariling ama. Na ito po ay naging dahilan kaya ako ay nag-self-destruct. Nasira ho ang aking pag-aaral at at a very young age, ano ang ginawa ko? Nag-umpisa ho akong magbisyo. I started smoking at the age of 9, I started drinking at the age of 10, I started smoking marijuana at the age of 12, and then eventually, ako po ay naging addict na sa cough syrup. And then, noong 17 years old po ako ay nahook sa shabu. So from 13 or 12 years old all the way up to 17, at talagang nalugmok po ako at nanulong sa iba't ibang klaseng bisyo. Na kalaunan po, ako ay na-involved naman sa marami mga kaso. At the age of 17, ang first case ko ay murder. Okay? 17 years old, ako ay nakulong sa San Juan for carnapping and robbery. At the age of 17, I was in the front page of a tabloid for gang rape. Ang huling-huli kong kaso ay taong 2000 for frustrated homicide.
Pero yung in-between ho nun, yun din yung pinakamabigat kasi at a very young age, nagkaroon ako ng girlfriend na akin hong nabuntis naman. So imagine, wala ho akong modeling ng being a good father, wala akong modeling of being a good husband. So ano po nangyari? Yung lahat ng galit ko sa tatay ko na ginawa niya sa amin at ginawa niya sa nanay ko, inulit ko lang ho doon sa aking kinakasama. Kaya ho, sila din ho ay nag-suffer for many years. Nagpakasalo kami, pero naging very chaotic yung aming pagsasama to the point na kami pong mag-asawa ay nagkahiwalay ng 3 taon. Halaga hong isang bagay na labis kong pinagsisisinan. Pero alam niyo, hindi ko pwedeng basta isisi lang lahat sa tatay ko. Kasi ako din ang pumili na in-nurture ko yung pong galit or puot ko sa tatay ko. And ako rin ang nagdesisyon. Kaya ako ay nauwi sa iba't ibang mga kasalanan. Pero one thing I realized, na wala akong kasalanan na hindi pinagbabayaran. Kaya nga ako sabi nila sin is like a credit card. Enjoy now, you pay later. So ako talagang in-enjoy ko yung pambababae, yung pagdadrugs, pero naging miserable ho ang aking buhay. Why? Kaya ho nila sinasabing, you may choose your sin, but you cannot choose the consequences of your sin. To that point na naging very miserable po ang aking buhay. Talaga hong kaliwat, kanan, likod at harap ang lahat po ng consequences. Alam niyo, nag-attempt akong mag-commit ng suicide 2 times. Kasi dumating din ako sa punto na dahil sa labis na pagdadrugs, muntik kong patayin ang sarili kong asawa at ang aking pong anak. Hindi komot. Nakakilala na tayo sa Panginoon, hindi na tayo dadaan sa mga temptasyon at yung mga pong struggles natin sa buhay. Kagaya ko rin po, I came to know the Lord eventually noong 2001, pero up until today, meron pa rin tayong mga struggles, meron pa rin tayong mga weaknesses na day in and day out. Ito ay talagang battle of the flesh or battle within us. Pero alam niyo kinakailangan mas maging matalino na tayo. Why? Sabi sin is like a sugar-coated poison. Magandang panlabas pero lason po ito sa loob. Yung panglabas, ang tawag po doon ay temptation. Temptation itself is not a sin. Okay? But the moment you give in, kinagat mo, doon magsisimula ang iyong kalbaryo. I just so praise God because God is in the business of restoring lives and restoring relationships. Pero ang tinuturo po sa atin ng Diyos, kinakailangan maging matatag tayo pagdating sa pagharap ng pagsubok. Hindi po sinasabi sa atin ng Diyos to fight temptation, but to flee temptation. Why? Sin offers temporary pleasure, but guarantees us a lifelong consequences. Bakit po sinabing lifelong consequences? Imagine po ninyo, yung kasalanan, hindi nga ng tatay ko lang Yun yung kasalanan ng lolo ko na nagkaroon ng maraming babae, nagkaroon ng maraming anak. Isa ho dito ang naging anak niya ay tatay ko na nagkaroon din ng maraming mga babae at nagkaroon din ng maraming anak na umabot po hanggang sa akin. So, generations po itong naging dulot po ng consequences ng kasalanan ng aming pong mga ninuno. Ngayon, talking about forgiveness. Ano nga ba ang pagpapatawad? Ang pagpapatawad po ay hindi nangangahulugan, nakakalimutan mo yung mga bagay na ginawa sa iyo, yung masakit na pinagdaanan mo. Parang peklat ng sugat. Ito ay nag-iiwan ng marka bilang pagpapaalala na nasaktan ka at one point in your life. Pero kapag pinili mong magpatawad, gaya rin ng peklat, may marka pero wala na ang sakit at wala na rin ang galit. Ano nga ba ang pagpapatawad? In Colossians chapter 3 verse 13, ang sabi po rito, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. In other words, ang pagpapatawad po ay utos sa atin ng Panginoon. So kung sinabi niyang gaya ng pagpapatawad bilang isang Kristiyano, yung pong pagpapatawad ay hindi na choice. It's a must. Nararapat po nating gawin bilang tunay na anak ng Diyos. Ang pagpapatawad ay pagtitiwala sa Panginoon na gagamitin niya ang mabigat nating pinagdaanan para din sa ating ikabubuti. Because sometimes hindi natin alam, Panginoon, bakit mo pinayagan ito? Bakit mo pinahintulutan? Rather than asking God,
Bakit mo pinahintulutan? Tanungin natin, Panginoon, ano ang gagawin mong maganda sa mga pinagdaanan kong ito sa buhay, masasakit na pinagdaanan ko? That's why in the book of Romans chapter 8 verse 28, ang sabi niya, alam natin na sa lahat ng bagay, whether good or bad, sweet or bitter memories or experiences, ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So ito po yung paalala sa atin nung sinabi po sa Roma chapter 8, maganda man, masakit o mapait na pinagdaanan natin, ito ay gagamitin ng Diyos para sa ating ikabubuti at para po sa Kanyang glory. Then isa pa ho, ang pagpapatawad ay pagsuko sa Panginoon ng mga taong nakasakit sa atin. Hindi tayo gaganti. Hindi tayo mag-iipon ng puot. Aaminin natin sa Panginoon, Panginoon, ang sakit nung ginawa niya sa akin. Hindi ko kaya ito kung ako lamang. Panginoon, aminin mo, galit ako at hirap akong magpatawad. Kaya isinusuko ko na sa iyo itong mga taong itong nakasakit sa akin. May it be your spouse, your children, parents, or sino man na nakit sa iyo. At sabihin natin sa Panginoon, tulungan mo ko na magkaroon ng kakayanan na magpatawad dahil hindi ko ito kaya on my own. At ang pagpapatawad ay hindi isang damdamin na sasabihin mo, hindi ko pa feel na magpatawad. You have to make that decision to follow and obey God because it is His command. At pipiliin natin ang magpatawad, ang nakasakit, at pipiliin nating magpatawad kahit ang nakasakit sa atin ay hindi humihingi ng kapatawaran. Pipiliin nating magpatawad kahit ang nakasakit sa atin ay hindi pa nagbabago. Pipiliin nating magpatawad kahit ang nakasakit sa atin ay walang pagsisisi. Alam niyo, it works. Ganito ang ginawa ng misis ko sa akin. For many years na kami ay hiwalay sa kabila ng aking unfaithfulness, sa kabila ng masama at marumi kong buhay. Pinili ng asawa ko na ipagkatiwala ako sa Diyos at pinili ng asawa ko na patawarin ako dahil yan ang nararapat. Ano pong naging bunga? Inayos ng Diyos ang aming marriage, inayos ng Diyos ang aming pamilya, at ngayon ay tinawag kami ng Diyos para maglingkod sa Kanya. In Romans chapter 5 verse 8, ang sabi, ngunit pinatunayan ng Diyos ang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo daw po ay makasalanan pa. So hindi natin naantayin na magbago ka muna bago kita patawarin. Now ang tanong, meron bang tao o miyembro ng iyong pamilya na hirap kang patawarin? Bakit? Ano ang natutunan mo sa pagpapatawad at paano mong i-apply ang natutunan mo sa mensahe upang ikaw ay magpatawad? Alam niyo kapatid, madaling pag-usapan pero mahirap gawin ang magpatawad. Kaya ang gawin natin, tayo muna ay manalangin para tayo ay maging handa sa plano ng Diyos pagdating sa pagpapatawad. Dakilang Diyos, salamat at patuloy kang nangungusap sa amin at tinutulungan lalo na po sa area ng pagpapatawad. Inaamin po namin na may mga tao na hirap kaming magpatawad. Pero ang hindi namin nauunawaan, kami rin ang nahihirapan, kami rin ang nasasaktan dahil ito po ay isang bagay na hindi mo nais sa inyong mga anak. Kami po ay mag-nurture ng hatred at hindi magpatawad. At sa pagkakataon pong ito, Panginoon, tulungan mo kami na maging bukas ang aming mga puso na mag-umapaw ang iyong grasya at iyong pag-ibig sa amin upang kami rin po ay magkaroon ng lakas at gawin naming desisyon din ang magpatawad. I pray, Lord, for healing in the families. Lord, I pray for those who are wounded sa kanila pong mga puso, na sila po ma-experience nila ang tunay na joy o kagalakan ng buhay sa pamamagitan po ng simula ng pagpapatawad. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Enjoy your processing time. Maraming salamat. Pagpalain kayo ng Panginoon.